Ito yung mga NBA players na bigla na lang nawala sa liga, either nagkaroon ng injury na tapos yung career, lackluster effort or personal decision, nag-retire na maaga, or kaya na-ban or na-blackball ng NBA. Ang una doon si Sasha Vezenkov, ang best player sa EuroLeague dati na naging MVP pa at rookie ng Sacramento. Isang taon lang siyang naglaro sa Kings. Nag-average siya noon ng 5 points, 2 rebounds in 12 minutes sa 42 games. Ang tagal din niya bago napalaro sa NBA dahil ang draft year niya 2017 at nag-intay pa na nasa 7 taon. Parang Luis Scola dati. Nang off-season, papasok ng 2025 season, na trade itong si Vezenkov papuntang Raptors kapalit ni Jalen McDaniels. Doon nagkaroon ng desire na umalis ng NBA at bumalik ng Europe si Vezenkov. Agad din naman siyang winave ng Toronto Raptors. Ang reason lang naman noon ni Vezenkov, gusto niya ng competitive season or competitive league. Gaslight yon para sa ayaw mabangko. Superstar siya sa Europe. Pagdating niya ng NBA, naging third stringer siya sa rotation. Hindi niya expected, lalo na't galing pa siya sa best season niya sa EuroLeague bago pumasok ng NBA. Balik si Vezenkov sa Olympiacos na nag-average siya ng almost 20 points, 6 rebounds, 54% sa field at 28% sa 3-point area. Nanalo pa siya ng Greek League Championship at isa sa best player sa Europe na hindi nag-transition sa NBA. Ang player naman dati na naging trending na kasabay ni Wembanyama at ni Holmgren, si Kenneth Lofton Jr., ang unang player sa history ng umiscore ng at least 40 points at 10 rebounds sa first career start niya. Nangyari yun noong April 2023 versus Thunder na meron siyang 42 points at 14 rebounds. Kaso nga lang talo yung Memphis. Nakailang teams pa naman si Lofton sa NBA bago siya nawala. Nag-Philadelphia pa bilang two-way contract player, napunta ng Jazz, winave, napunta ng Bulls, winave din. Mostly sa G-League siya naglaro until last year, October 2024, nang pumirma siya sa all-time favorite na Shanghai Shark ng CBA. Nanalo siya ng championship, naging all-star at international MVP. Sa NBA, may career average si Lofton na almost 5 points, 2 rebounds at 1 assist per game. Sa China naman, nag-average siya ng 25 points, 12 rebounds, 6 assists, 53% sa field at 33% sa 3-point area. Listed si Lofton na 6'6", undersize siya para sa power forward position. Mabagal naman siya para sa small forward. Halos kasize niya si Draymond Green pero mas skilled si Draymond na merong multiple abilities. Kasama na sa ability ni Draymond ang mga betlog. Terrific defender naman kung tawagin ng mga fans si Lofton. Pero sa standard ng NBA ngayon, hindi siya ganong ka-stable na defender. Para mapigilan niya ang isang player na binabantayan niya sa poste, kailangan niyang i-foul. Nakakascore naman siya pero hindi siya nakakadepensa na maayos. Si pinsan DeMarcus Cousins, huling naglaro sa NBA 2022 season sa Denver Nuggets. After siyang i-wave ng Milwaukee Bucks sa parehong taon. Nasa 31 years old pa lang noon si DeMarcus Cousins. Nasa respectable average naman siya. 9 points, 5 rebounds, 1 assist per game. Merong 45% sa field at 30% sa 3-point area. Sa loob ng 15 minutes. Mataas na average yun para sa isang role player. Kung ibang player siguro mayroong ganong average katulad ng kay Cousins, malamang nasa NBA pa rin nakakakuha ng contract. 9 points, 5 rebounds in 15 minutes. Pasok yon sa veteran contract. Nagkaroon kasi ng multiple career-ending injury si Cousins. Pero ang problema talaga kay pinsan, yung on and off the court issue niya. Inaalala kasi ng mga team kung ano ang iaasta ni Cousins habang naglalaro sa isang team. Sinabi rin naman sa kanya yun ni Bob Myers nang tinanong niya mismo kung bakit wala siya sa NBA. Si Isaiah Thomas nga nakakakuha pa ng kontrata eh. Kaya nga dati sinabi ni Cousins nag-retire na siya sa NBA pero hindi sa basketball. Hindi na kasi siya makakabalik dahil kinonsider siyang blackball ng mga team or unofficial ban sa NBA. Kumbaga hindi naman talaga nakaban si Cousins pero napagkasunduan din ng ibang mga executive na wag siyang kunin. Lalong nagkaroon ng gulo nang si Cousins pumunta ng Puerto Rico at nasuspinde rin dahil nasangkot din sa gulo sa isang fan. Terminated yung kontrata niya na kahit lalo na si Cousins nagkaroon pa or nasangkot sa gulo sa Puerto Rico. Sinuspinde yung kontrata niya buong season. As in, tinerminate na talaga. Kahit saan maglaro si Cousins nagkakaroon ng issue. Parang sa Pinas lang ata ako walang nabasa. Si John Wall huli nakapaglaro sa NBA 2023 season para sa Clippers.
nasa respectable 11 points, 2 rebounds, 45% sa field at 30% sa 3-point area. Galing din siya sa multiple injury na naging reason kung bakit bumagsak ang karir niya. Prior siya maglaro dito sa Clippers, binay out ng Rockets yung kontrata niyang mahigit $47 million. After ng ilang buwan, tinrade din siya ng Clippers pabalik ng Houston. Kasama pa dun sa trade na yun ang Memphis. Agad ding winave si John Wall after ng 3 days. Parang pagkapirma pa lang or approve ng trade nila, binitawan agad siya. Hindi lang naman kasi yung injury ang problema dito kay John Wall kaya hindi siya makabalik ng NBA, kundi yung ego ni John Wall na hindi pa siya laos. Nasa 1 taon lang kasi halos ang pagitan ng pagbagsak ng karir niya. Ganong kabilis. 32 years old lang si John Wall noon nang huling naglaro sa NBA. Sumubok pa siyang bumalik, nagkaroon pa nga ng pagkakataon sa Phoenix Suns dahil nangangailangan sila ng point guard noon kaso hindi siya pinansin. Walang team ang may interest kay John Wall ngayon, doon siya tinalo ni Bradley Beal. Ang player naman na bigla talaga nawala si Christian Wood. Technicality noon, huli siya nakapaglaro sa NBA 2024 season kahit until 2025 siya sa Lakers. Meron kasing injury si Christian Wood noon na nakuha niya pa nung araw ng putukan. February 14, 2024. Papasok yun ng All-Star Weekend. Mula noon, hindi na nakapaglaro si Christian Wood dahil sa injury. Sinundan pa ng mga off-the-court issue, lalo na yung personal issue niya sa kanyang pamilya. Siya din yung player galing 2023 season na merong impressive na taon naman na 16.7 rebounds, 1 assist, 51% sa field at 37% sa 3-point area na bilang 6-man. Kaso lang walang team ang gustong kumuha kay Christian Wood noon. July 2023 nag-umpisa ang free agency pero nakapag-sign siya sa Lakers September na dahil pa yon kay Darvin Ham. Kaya nahihirapan na makakuha ng team si Christian Wood dahil sa nangyari sa Houston na bigla na lang siyang umalis ng kalagitnaan ng game. On and off the court issue ang problema kay Christian Wood dahil nagkaroon na ng rumors na matigas di umano ang ulo. Kahit si Jason Kidd noon sinabing hindi naman niya inapprove ang kunin ng Dallas si Christian Wood. Ayaw talaga sa kanya ng mga team. Sa technicality, blackball din siya katulad nito si DeMarcus Cousins. Kahit nung dumating siya sa Lakers, tinanggi naman niya yung mga ganong antics. Pero meron kasing nagsabing coach, parang si Stephen Silas ata yun, ang dating offensive coordinator ng Dallas na naging coach naman ng Houston. Winave din si Christian Wood ngayon taon para kay Alex Len, last February din. Wala nang balita sa ngayon kay Christian Wood at kung may team na interesado sa kanya pagdating ng free agency. Ito yung nakakapagtaka kay Christian Wood. After ng stint niya sa Detroit, isa siya sa mga player na pinag-aagawan ng mga teams. Pero after maglaro sa Houston, isa naman siya sa mga player na iniiwasan ngayon. Nakasama niya pa doon si KPJ. Mas malala pa nga yung ginawa niya. Pero nakakuha pa siya ng kontrata sa Bucks. Hindi pa sigurado kung pagdating ng free agency sa July, makakakuha ng kontrata si Christian Wood.